Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa atin mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na nakikinig, nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Lagi po nating tandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesus, bagkos na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Sa oras na ito, ating pong pag-aaralan ang topic na pinamagatang Salvation. Mga katanungan. Si Jesus ba ay naparito sa sanglibutang ito para i-provide ang kaligtasan? Itinuro ba ni Jesus na ang kaligtasan ay para sa kanino man na may pagnanais o paghahangad nito? Itinuro ba ni Jesus na kaunti lang ang maliligtas? Itinuro ba ni Jesus na ang pananampalataya ay lubhang malaga o lubhang kailangan para sa kaligtasan? Panglima, itinuro ba ni Jesus na ang pagsisisi ay lubhang malaga o lubhang kailangan para sa kaligtasan? Pang-anim, itinuro ba ni Jesus na ang bautismo sa tubig ay lubhang malaga o kailangan para sa kaligtasan? Mahalaga na malaman at maunawaan natin ang bawat mga katanungang ito. Aralin natin ang unang katanungan. Si Jesus ba ay naparito sa sanglibutang ito para i-provide ang kaligtasan? Yes, Jesus came to provide salvation. Sa aklat ng Mateo Kabanata 18, talatang 11, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Sa aklat ng Lucas Kabanata 19, talatang 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Sa dalawang talatang ito, malinaw na ipinapahayag ng Panginoong Hesus ang purpose o layunin ng kanyang pagpaparito sa sanglibutan. Ang kanyang misyon ay malinaw na hanapin at iligtas ang mga taong nawawala o mga napapahamak. Ang Panginoong Hesus ay naparito para i-provide ang kaligtasan sa lahat ng tao. Ang ating apostol na si Pablo ay malinaw na binigyang diin ang katotohanan ito sa kanyang sulat sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 1, talatang 15. Tapat ang pasabi at narapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ang sabi niya na siya ang Pangulo sa mga ito. Pangalawang katanungan. Itinuro ba ni Jesus na ang kaligtasan ay para sa kanino mang may pagnanais o paghahangad nito? Yes. Jesus taught that salvation was for whosoever will. Sa aklat ng Juan Kabanata 3, talatang 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Sa aklat ng Juan Kabanata 3, talatang 16, upang ang sinumang sa kaniya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa dalawang talatang ito, malinaw na itinuturo ng Panginoong Hesus na ang kaligtasan ay para sa kanino man na sumasampalataya sa Kanya upang hindi mapahamak, kundi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga talatang ito, ang tanging hiningi ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang dakilang katotohanan ito ay mas lalong pinatunayan sa closing message ng Biblia. Sa aklat ng Revelations chapter 22 verse 17, at ang espiritu at ang kasintaang babae ay nagsabi, halika, at ang nakikinig ay nagsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Sa talatang ito, kailangan ng bawat tao na magpasya sa kanyang sarili kung ibig niyang kumuha ng tubig ng buhay o hindi. Pangatlo, itinuro ba ni Jesus na kaunti lang ang maliligtas? Yes, Jesus taught that few will be saved, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. At may isang nagsabi sa kaniya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Malinaw na itinuturo ni Jesus na bagamat ang kaligtasan ay provided
na para sa lahat ng tao. Gayunpaman, kakaunti lamang ang maligtas. Ito ay katunayan na lamang ang pintuan ay makipot at makitid ang daang patungo sa buhay. Very strict, mga kapatid. Majority sa mga tao ay hindi makapasok. Ngunit bakit? Dahil ito sa kanilang unwillingness to let go of their sins and worldliness. O sa Tagalog, ayaw nilang iwan ang mga kasalanan at ang pagkahumaling nila sa mga makamundong bagay. Pang-apat, itinuro ba ni Jesus na ang pananampalataya ay lubhang malaga o lubhang kailangan para sa kaligtasan? Yes, Jesus taught that faith was essential to salvation. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon kang payapa. Sa John chapter 3 verse 16, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3 verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Sa John chapter 8 verse 24, sinasabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo magsasampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Malinaw na ipinapahayag ng banal na kasulatan, ang sinumang hindi sumampalataya sa Kanya ay una, mapapahamak, pangalawa, hinatulan na, pangatlo, parurusahan. Malinaw din na ipinahayag ng banal na kasulatan ang resulta ng pananampalataya sa Kanya. Una, eternal life, pangalawa, everlasting life o buhay na walang hanggan, at pangatlo, maliligtas. Panglimang katanungan, itinuro ba ni Jesus na ang pagsisisi ay lubhang malaga o lubhang kailangan para sa kaligtasan? Yes, Jesus taught that repentance was essential to salvation. Ang mga halimbawa nito ay una, ang publikano na nakatala sa aklat ng Lucas Kabanata 18, talatang 13. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin sa isang makasalanan. Ang publikano ay bumalik sa kanyang tahanan na inaaring ganap dahil sa kanyang makadiyos na kalungkutan at pagpapahayag na siya ay makasalanan. Pangalawa, si Zacchaeus na nakatala sa Lucas Kabanata 19, talatang 8 at 9. At si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking pag-aari ay ibibigay ko sa mga duka. At kung sakalit nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay isa sa uli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ang kaligtasan ay dumating sa tahanan ni Zacchaeus dahil ibinigay niya sa mga dukha ang kalahati ng kanyang pag-ari, at siya ay may pakikipagkasundo sa ating pong Panginoon. Pang-anim na katanungan, itinuro ba ni Jesus na ang bautismo sa tubig ay lubhang malaga o kailangan para sa kaligtasan? Yes, Jesus taught that water baptism was essential to salvation. Sa aklat ng Marcos 16:16 at Juan Kabanata 4 talatang 1 at 2, nakatalaga ang kahalagaan nito. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Nang malaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Ang Panginoong Hesus ay pinahayag ang kalagahan ng bautismo nang ibinigay niya ang Great Commission.
Inutusan niya ang kanyang mga alagad na magbautismo. Kaya't ang pagbabautismo ay kasing halaga ng paghayag at pangangaral ng salita ng Diyos. At isa pang katotohanan na si Jesus ay mas maraming nabautismuhan kaysa kay Juan Bautista sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Ito lamang ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng bautismo para sa kaligtasan. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig ng banal ng pagtuturong ito. Ang pagtuturong ito nawa po ay makatulong sa inyo sa inyong pag-aaral, pagsasaliksik at pagganap ng turo ni Kristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na tapat sa kanyang mga pangako at tanging ating pag-asa. Tandaan po natin, mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen.